that truly sets us free. With the light that leads the blind to see. Voice of the word, voice for the good, voice of the hope, voice of the voice of the word, save me. VWTV, ang telebisyon nga may misyon. Voice of the world, save me. Maupay nga oras hay nga tanan. Ako po si Sister Neng dito sa Kabataan Express. Magdasal muna tayo to be led by Francis. Let us bow our head for the presence of the Lord, in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, we are humbly asking for your guidance po. Sana po ay maging inspirasyon po kami sa mga kabataan at sa mga tao na kailangan po ng magandang salita galing po sa inyo. Hiniling po namin na sana po is protektahan niyo po yung mga tao na kailangan po ng tulong, na kailangan po ng kalinga. Lahat ng ito ay may dalangin, pinapasalamatan sa Panginoon Jesus Christ. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Entrance natin si Saint Pope or Pope Saint John Paul II. Kasi yung kanyang feast ay ngayong October 11. Saint John the 23rd. Saint John the 23rd, Pope. Angelo Giuseppe Roncalli, later Pope John the 23rd, was born to a peasant family in the Diocese of Bergamo, northern Italy. Immediately after his priestly ordination, he was sent to Rome for specialization in canon law. On his return from the Eternal City, ibig sabihin from Rome, he was appointed secretary to the Bishop of Bergamo for a period of 6 years. It was during this time that the hidden talents and potentialities of the young secretary came to the forefront. Thereafter, things began to move fast. When World War I broke out in 1915, Angelo served as a chaplain in the medical corps of the Italian army. Later, he returned to Rome, where he was appointed National Director of the Society of the Propagation of Faith. That was in 1921. After his ordination as Archbishop in 1925, he served as Vatican's diplomatic representative in Bulgaria, Turkey, Greece, and France in quick succession. During World War II, Angelo was really an angel of comfort to thousands of Jews whom he saved from the Nazi Holocaust. It was in 1953 that he was appointed Cardinal and Patriarch of Venice, Italy. Due to his wisdom, maturity, and exposure to international affairs, the election of Cardinal Roncalli as Pope in 1958 did not come as a surprise. Though his tenure as shepherd of the church was brief, nevertheless, it was very eventful. Gospel simplicity and human love, coupled with a freshness of approach to ecclesiastical affairs, were the hallmark of his pontificate. The constant contact he had with the political and religious leaders of the world enhanced the image of the Church. His diplomatic effort to resolve the Cuban Missile Crisis of 1962 will be remembered by many for years to come. And Angelo extended a hand of friendship and cooperation to the Greek Orthodox Christians, the various Protestant denominations, the Jews, and Muslims.
His encyclical Mater et Magistra of 1961 inaugurated an era of social reforms and advocated living wages for all workers. He championed the cause of developing nations and underlined the obligation of international communities to support them in their distress. A major reform within the church was that he almost doubled the number of cardinals and gave their sacred college an international character. More than anything else, his name will go down in the history of the church for convening the Second Vatican Council in 1962 in order to revitalize the church, to meet the challenges of the modern world, and to promote diversity within the unity of the church. Angelo breathed his last on June 3, 1963, and was canonized in 2014, 10 years ago. No? His feast is celebrated on October 11, so as to commemorate the day on which the first session of the Vatican Council was held. Kaya yung first day, kumbaga, mostly ng mga saint, ang kanilang feast day ay yung death anniversary nila. Pero itong si Saint John the 23rd, kasi siya nga yung tumawag nitong Ecumenical Council, no, para sa Vatican II. Yung first day ng Vatican II session, yun yung feast day niya. Kaya let us remember that October 11, 1962, yun yung beginning ng Vatican II. So napaka-mahal, importanteng figure si Saint John the 23rd. At ang ganda ng kanyang buhay talaga. Mula kasi nga siya, sabi nga dito sa mahirap lang siya. Pero ang puso niya ay talagang para din sa mga mahirap. Marami siyang natulungang mga bata, tsaka yung mga mahirap. Malapit talaga siya sa mga mahirap, and open talaga ang simbahan nung time niya. Kaya let us glorify the Lord for the gift of Saint John the 23rd in the church. So let us say, Saint John the 23rd, pray for us. Right, so thank you so much, Ter, for sharing to us the story of Saint John the 23rd. Yes. And of course, again, we welcome everyone this program called Kabataan Express. And of course, to our viewers, ngayon, maupay nga oras sa iyong tanan. And with us today, we have our guest ngayon. Of course, bigyan natin sila ng pagkakataon para makapagpakilala. So, start with... Ako nga pala si Eric Chandron Calis from Barangay Concepcion. Ngayon po, ako po ay isang scholar ng Oikos Sister. Okay, si Kuya Francis? Ay, Eric. Oh, Eric. Sorry. Okay, next. And my name is J. Randy Inavidad from General MacArthur Eastern Samar at kasalukuyang naninirahan sa Oikos Village. Alright, si Kuya J. Next. Upay po ang kalapayong nga tanan, ako pa Kuya Francis from Dolores Eastern Samar, and then I am currently scholar of Oikos Teo, and then studying po. Okay, so we also have here. So, maupay po nga kulo. Ako po Hila Sarigacho, taga Barangay San Eduardo Rasistern, Samar, currently studying at ISU. At saka malapit na yung fiesta to. Yeah, this October 8 and 19. Okay. Advance Happy Fiesta. Yes. And of course, ako naman po si Anthony Gilio from the Chapel of Immaculate Heart of Mary, headed by our priest, Father Biboy Burmate. Hi, Padre. So, I'm currently working, and together with me, of course, si Sister Neng, our diocesan youth coordinator in the Diocese of Borongan. And of course, to our guest today, maupay nga oras and welcome ha inyong Kabataan Express. So, Kuya Eric, Kuya Jay, Kuya Francis, and Kuya Lester. So, aside, yan na naman, before we start or before we go on with our topics, yan na nga oras, may danyo karag i-shout out.
unahan ko na lang po mag-shoutout. So, shoutout po na aking mga ka-officer po at SSG. At the same time, aking fellow Marians, good luck for this coming pre-final exams. See you next. Shoutout po lang mga classmates from Accountancy 2 from ISU. And my friends there are supporting me. Shoutout nyo yun akong mga classmate, mga taga St. Mary. Tapos si Oikos Community. So, shout out po ito akong mga classmates. Good luck and God bless to the upcoming midterm exams. And to our chaplaincy, to our Kwasay Parish, hate preparations. Shout out po to those people nga busy yan na pag-prepare for our upcoming fiesta. See you soon. Kay Father, And kay Father Guido. So, Padre, shout out po, oras. mapay po nga oras. And of course, I would like to have a shout out also. I would like to have a shout out to my former workmates in Cebu. Charot, nag-resign na. Currently resigned. Shout out sa inyo, and then to my family, and to Father Biboy, our priest in charge, and of course, to our Bishop Bay, Bishop Crispin, and to our Diocesan Youth Director, Father Neil Konghe. Shout out po. And of course, to every kabataan na nakikinig ngayon, and also together with the dollars, the older one, na nakikinig din sa ating programang Kabataan Express. Shout out po sa inyong lahat. Ikaw, Ter, baka may gusto kayong shout out. Nasabi mo na si Bishop, si Father Neil, of course, sa lahat ng mga lahat ng mga clergy, no, dito Yes. sa Borongan, dahil sa Borongan. And lay people na ating katrabaho, sa lahat ng mga youth leaders, youth coordinators, youth members, officers, no, sa bawat chapel and parish. Hello sa inyong lahat. Sa aking mga co-sisters near and far. Hello sisters, and also sa family ko. And I would like to greet a happy birthday to my niece, Maria Jocelyn Kuching Garcia. Happy birthday. Happy Joy. birthday. Alright. And of course, I would like to shout out our colleagues in the Commission on Youth. So, hi sa inyong lahat. And of course, to our priest in charge in the different regions. Yes. Yeah, shout out From si Father Bano, si Father John Glenn Claro, and of course, Father Derek Pollen. So, shout out sa inyong lahat. And if you are listening to our program right now, welcome po. And may na po kita mga bisita At saka yan. si Sister Milene, sana, Yes. Oh, sana Sister nandito Milene. Sister Kasi Milene, lang nandito ka. nakaunti na lang ang space kaya Sister Milen, kung nasa naman ngayon, sige lang. See you. Alright, so again, maupay nga oras sa iyo, and welcome ni nga atong programa nga Kabataan Express. And of course, itong Commission on Youth headed by our very dynamic, very supportive Youth Director, Father Neil Konghe, inalilipay nga nasingan ka mo yung atong programa, ginkarawat niyo yung imbitasyon yung programa ang Kabataan Express. And we hope na all throughout this program may na kita gutaay nga ma-share nga dito ikasinaton kabataan nga mas ma-encourage siya, mas mabuboost itera what you call this one, itera availability para to serve iton aton ikasikabataan, and of course the church. So let's go first to our kumustahan, Ter. Yes. Kumusta na nga ba kamo? Masisaring ko yung kalugaringan. Kapag kaya na, okay ako kay damo ita akong mga blessings nga nakarawat. Daralo at mga tao nga nabuli ka akon. Lalong-lalo sa mga Oiko sister. Di ko alam kung nasa ako ngayon kung hindi sa kanila. Ikaw? Ako naman nagpatuloy pa rin lumalaban. Huwag Laban. na nakakapagod na. Maraming exam, maraming practice na kailangan habulin. Though, despite of those, I'm still fighting. And I'm so grateful for the people who are behind my back, the Oiko sisters, my family, and my friends. And, yun lang. So ako naman po is, okay naman po ako pero medyo drained lang po ako yan ng pagiging student leader po.
naman po naman na St. Mary. Since po ako po yung president ng SSG, at the same time po is upcoming na po na Ay, ikaw iton tertiary, iton present ka ng tertiary. Yes po. St. Mary. And then siya po nga mag-exam na po kami next week for pre-final, so kailangan ko siyempre ma-maintain it aking grades para po sa in my future po. And then siya po nga, I'm very thankful naman po para po simula po na makandaran din kan Eric po amon oy ko sisters it era po dedication, support and prayers siyempre haamon yung mga scholars po. Thank you po ayo ko sisters po. Alright. So, Ikaw, Kuya ako, Lester. not that literally okay because I've been through a lot these past few days, but still surviving, fighting for the future. Kasi yun lang ang ating magagawa, to fight, to survive in everyday life and everyday circumstances of our life. So, still fighting Yes. despite of all the chaos that I face right now. So, Yes, padayon lang. yeah. Alright, so of course, tayo naman der. Magkamustahan naman din tayo. So, basically ako, so far, adjusting pa ngayon. I just recently resigned in my work in Cebu. Okay. And then, di na ako naka-work from home ngayon. So, now is the time na makapagpahinga na din ako. Like, pakakaluwag-luwag ka pa lang din talaga ng oras na currently in-enjoy ko yung mga panahon na na nakakapagpahinga. Though I still have lots of responsibilities sa barangay and of course in the city as being one of the BOD members sa Federation ng Parents. BOD means? Yes. Board of Directors sa sa FPTA sa City Division. Federated Parents Teachers Association in the city. May mga responsibilidad, may mga gawain na dapat gawin, but so far ngayon nakakahinga-hinga na din, nakaka-rest na din. And sabi nga nila, we have to choose ourselves. It's because we have to take good care of our mental health. Correct. Yeah. Mental health matters. Ako Ikaw, naman, Claire. talagang masaya ako ngayon at nandito ka, no? Kasi talagang alam ko na ikaw, Anton, ay mabilis magsalita at saka magaling talaga, no? Facilitate. That's correct. Maging host, kaya Correct, co-host, sister. kaya sabi ko, makakatulong ka talaga kasi last October 1, 2, 3, 4, 5, talagang straight ako nag-dawn rosary. Yung 1, 2, 3, 4, I think ay nasa cathedral. And then yung 5th, yung October 5th, ay dito nasa with the seminarians. Kaso lang, nagkasakit, nagkasakit ako ng ilubo. Kaya hanggang ngayon ay, treated my, yung cough, at saka, kaya, though, physically medyo, low, pero, I'm so happy. So happy na, tingnan mo lang, no? Ang dami nyo ngayon, no? At saka, Parang tayo-tayo lang din talaga, doon. at saka magkakaroon na kasi soon mayroong RYCC, no? Yes. Sa Tagbilaran, Mm. sa Tagbilaran, Bohol. Yeah. At isa ako doon sa mag-attend para sa diocese. And Yeah, after ng nakita ko yan. RYCC sa Tagbilaran, the Diocese of Borongan will be hosting the next RYCC. Yes, at saka may mga meetings din. May meeting ako with the other animators, community animators sa aming congregation soon. At yun. At few days ago, nag-birthday din si Sister Rose. Oh. Kaya masaya, may mga masasaya talaga. Masasaya, laging masaya. Oh. At everywhere we go, kami ni Sister Millen, talagang lagi kaming nakakamit ng mga kabataan, no? Kaya everywhere, walang space, ang tawag dito, laging may youth na nami-meet at i-encounter at nakakausap. Ganun talaga, Ter. Kasi, di ba, if we have colleagues na mas bata, di ba, sabi pa nga, ang bata is very much alive. Yes. Na wherein, kahit ayaw mo na, basta kaya pa, gagawin talaga. Na kahit bombarded ka na sa lahat ng mga gawain, struggling na sa mga dapat gawin, like if may mga bata ka na nakakausap, it is the
it really is the tawag nito, the burden na yung dinadala ka, yung ano ba, na-change ba yung image mo na mas maging mas alive kasi yung kasama mo mas alive. True. That's true. And I'm very much happy na we have guests from Oikos. Actually, Yes. I am also a scholar of Oikos. Really? Yes, during my college. Yeah. Actually, during my high school pa nga ako. Did you stay Hindi. with the icon? No. Hindi. Scholar ako nila. Yeah. And I am very much thankful to Mita, to Mami. Grabe yung ano nila. And then, we have done a lot of activities way back nung amin. Kasi, as a scholar, hindi lang na tagatanggap ka lang ng allowance. Like, you have to do your part. What we do is, during Sunday, may mga lugar kami na pinupuntahan. Ano kami doon, nagkakandak kami ng mga different activities. Encountering the youth, and then nagro-rosary din. May mga lessons na i-share sa kanila. Para mas ma-boost yung confidence na to be for the involvement sa church. Kaya thankful ako sa Oikos kasi they're one of those na nakatulong sa akin para to mold kung ano man ako ngayon. So thank you sa inyo lahat, Oikos sisters. And to our sponsors in Oikos, thank you sa inyong lahat. Kasi if not because of you, It's true. yung kami na mga estudyante, hindi kami matutulungan sa pangangailangan namin. So, I'm very much thankful to Oikos. They're one of those na nakatulong sa akin. So, I am happy na lahat kayo Oikos. So, padayon ulit pag-eskwela. Hey, ano ka na ngayon year? Third year. Third year college. Second year. Third year lang. Third year college. Malapit-lapit na sa katotohanan. Lapit na. May pahir. Padayon lang kasi I know naman na mahirap. Mahirap talaga. Pero basically, magpapadayon ka and then uubdan yung pag-ampo, sasamahan ng dasal. Everything is possible. Kapit lang, di ba? Sabi nga, magdasal ka at pakikinggan ka. But make sure na yung dasal mo galing talaga sa puso. Kasi para mas pakinggan talaga siya. And be patient with our prayers. Kasi it doesn't mean na we pray now na dapat right away ibibigay sa atin. Hindi yun agad-agad na ibibigay. Like, might be, the Lord will test us kung paano ba tayo mas mananalig sa Kanya. Resilient. So, At yun nga padayon siguro lang. ang experience nila. Sa tagal niyo ba naman dyan sa Oikos? Ilang years ka na sa Oikos? 3 years. 3 years. College ka lang talaga nag-start sa Oikos. At least yan natin. Same with it. 2 years daw. At saka holistic ang ano yun, ang kanilang formation. Yes. Talaga yung May mga prayer. formation talaga sa sa Oikos. Kasi I remember before mo makuha yung allowance mo, like may formation talaga kayo na gagawin. And then may mga sasagutan kayo, and dapat maging totoo ka talaga. Na dapat mag-attend ka talaga. Hindi yung sasabihin mo na hindi ako makaka-attend kasi may gagawin ako. Dapat you have to do your part also. Nice. Mga taga Conception? Conception. MacArthur. Then Dolores po. Dolores. Ang lalayo natin. Tapos of course, we have here San Eduardo Oras. Yeah. Ikaw, kumusta na yung pag-eskwela? So far, okay naman. Just mentally, physically, and emotionally exhausting. Draining ang student life, pero still, kinakaya naman for the future. Kasi yung course din niya Oo. Political science. I love that course. That was my first choice. However, di nakapasok kasi. Late na kasi ako nakapag-enroll Late sa enrollment. college. Oo. And ayoko naman na, education is also one of my choice. However, late na talaga ako nakapag-enroll. And then, the dean offered me na, pwede ka naman transfer after ng one sem, mag-shift.
kitanggap ko na okay lang naman mag-shift kasi di pa naman back to zero kasi first year halos lahat naman ng subject is pare-pareho. Then until second sem, I enjoy sa course na kinuha ko. The dean asked me gusto ko pa ba mag-shift. Wala. Ano yung course mo? BA Communication. Okay. So, yun, nagpatuloy hanggang nakatapos. Charot. Hanggang nakapagtuloy. Padayon lang. Padayon lang sa buhay. Ano talaga, siguro ang gusto kong itanong sa kanila, ano yung nila, secret na nakakangiti pa rin sila at nakapunta pa sila dito. Nakapunta pa sila dito, no? Isang oras, dalawang oras. We are not smiling here because we are in front in a camera. So, we have to smile or we have to express ourselves kung ano ba talaga yung nafe-feel natin. Don't mind about the cameras na nakikita natin. Sabihin mo kung ano ba yung rason na nakakaya pa nating ngumiti behind of those uncertainties. Sinunahan ko na lang po. Ako kasi, actually, my life before po talaga is very futile. Actually po talaga kay I've gone through a lot of challenges po past life po Manila. And then, ngayon po na-realize ko po nga super blessed talaga ta kinabuhi. So, wari po talaga reason behind para diri ka maging malipayon. Pero kayo, maliban na po kasi damon, itakan po pag-aaral po din po St. Mary. The Oiko Sisters also is supporting my family po mga pangailangan namon, mga kailangan. So, yun ko na, may takla kailangan buhatin siya na mag-eskwela, i-make sure nga makaka-graduate ako, and then i-make sure nga Oiko Sister, dere po magiging baliwala nila mga support haamon. At the same time is para na-mold naman po kami, simpukan kuya po, is na-mold naman po kami Oiko's community, how to be happy enough, how to be thankful, siksik, nag-umapaw, yung blessings namin at diglig po. And then, actually, naisip ko na sa bawat every little things, we must need to be thankful enough. Kasi nga po, sabi ko pa nga po dahil aking past life tsaka yan, nagdaki po talagang difference niya. Di nakikita ko po iba pong estudyante nga parang dagbit po hiram makuanhan mental health nira, mga challenges nira. Then I want to encourage every Marians, every students out there po na since po isa po sa mga advocacy ko po nung nag-run po ako for SSG President na sabi nga po ni Kuya, ni Sir po kanina na pag meron tayong problem is ipag-pray natin galing sa puso. Lahat po is possible, lahat po is kaya pong sagutin ni Lord kung talaga yung pananalangin is galing sa puso at para sa kabuti mo. So wag po kayong matakot, tumingin ng tulong, wag kayong matakot na mag-share kung ano nararamdaman ninyo. And be happy and be thankful po. Always remember that God will provide. Yeah, amen. Talaga, totoo talaga. Kasi, especially, the youth of today, like, iba yung, what I call this one, yung nararamdaman ng kabataan ngayon, maliit ng bagay lang, the mental health will be affected. Kunti lang na pinagdadaanan, agad na nagkakaroon ng anxiety, yung mental health natin naapektuhan. Kaya, it is encouragement also to every youth na if you feel something, may naramdaman ka sa sarili mo, you have to share it to a person na mapagkakatiwalaan mo. Though, we knew it nowadays na few people na lang mapagkakatiwalaan. And of course, before you trust others, you have to trust first yourself. Kasi, you will not able to trust the others if hindi ka, you will not trust first yourself. So, you have first to gain confidence para may bahagi mo kung ano yung nararamdaman. And then, kasi at that point, if you share what you feel, then basically, luluwag yung nararamdaman mo. Mas mapapagaan. Why? First thing is that, yung sinasabihan mo is may i-share siya na ay pares tayo ng na-experience, then ganito yung ginawa ko. Baka makatulong din sa'yo. And of course, to us na the listeners, we have to listen first before we react. Kasi how can we give our thoughts to a person who is sharing if di natin sila patatapusin?
That's correct. Yes. So, ikaw. So in my part, this time I'm really very exhausted also. Na kung saan I really don't have the time with my personal, like doing recreation, because I'm really bombarded with a lot of activities to be complied. But despite of those, I still find beauty in these adversities to really cope up with myself, overcome this pressure. And nakakaya ko po ito through the inspiration of my family, na kung saan wala pa pong professional na na naka-graduate sa amin, and I want to take that opportunity. And also I have also the Joshua brothers, as we are one household. And actually naglinis lang po kami kaninang umaga. So wala umaga po hanggang 1. Ay hanggang 2 pala, sorry. Hanggang 2 pa kami naglinis. Naglinis lang ng bahay Household po niyo. namin. And it is so touching seeing my family members who are there helping each other. And there's no reason for us not to move forward because these people inspire us. And super grateful for, kasi magto-20 years na ako dito sa Earth. October Happy birthday! October 18. When is your birthday? October 18. 18. Advance happy birthday. Yes po. I-invite ko ito ng sister October 18. Yes po, yan lang po. Oh, galing. Ikaw ba? Isa sa mga dahilan kung bakit ako nagiging masaya ngayon, yun mga taong nakakasama kong sa araw-araw, yun mga Joshua Brothers. Kanina nga, tulong-tulong kami sa gawaing bahay. Sa Oikos kasi, tinuturuan ka kung paano maging isang maging kumpiyansa ka sa pagharap ng mga tao. Dahil doon, numingiti ako dahil sa mga taong umaasa sa akin. Ako po ay galing sa pamilyang mahirap. Pangalawa po akong sa aming magkakapatid. Ako yung unang college pa lang. So, kailangan kong, sinasabi ko sa sarili ko, kailangan kong maging matatag at kailangan kong maging masipag. Dahil sa mga tinutulong ng mga Oiko sister, binabalik ko sa kanila yung mga binibigyan nila sa akin. Kaya ngayon, masaya ako na, isa ako na naimbitahan nyo dito. Ikaw naman, Kuya Lester, ano ba yung nakakapagpangiti sa'yo behind of those struggles na iyong kinakaharap? So, mga nagpapangiti sa akin, what keeps me, is my strong support system from my friends and my family. It's like, also from God. Kasi, despite of all the struggles, despite of all the problems that I face, I always seek the guidance of the Lord. I always surrender everything unto Him. Kasi si ring pa, wala ibang makakabulighaim kundi Dios, kundi mo kalugaringon. Kasi waray reason for me nga magpalugmok, magpadara ito ng mga problema. Kasi kung magpapadara lang ito ng mga problema is that parang mag-stop na lang ang yung life there. So, for me, kailangan, magpatuloy. Kailangan palaging happy kasi siring pa, wag magbaka-stress kasi stress is the number 1 killer of today. So, ako, darahit, suporta may ako mga friends nga adit akon luyo naka-suporta kumbaga hirit akon strong support system ko nga iragin pupush nga laban la permi kasi diri man permi sugad it imo situation kasi siring pa may da man gihap katapos meron ang storm ay matatapos din ay hindi yan permanente. So what keeps me smiling, what keeps me going every day is my family, my friends, and above all, God. Alright, so amen to that. Magbabalik tayo. Alright. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang sandali.
Yes. So puputulin muna natin ang ating programa at tayong magbabalik makalipas ang ilang sandali. Ito ang abortion, dako nga kasalanan. Pagpatay ito hintaw. May ada mga tao nga nagubuhat hini tungod hin pagkaawod o kundi man tungod hin kakablasan. Kundi iton kaarawdan o kakablasan guti la nga bahin kundi katandi hin pagpatay hin tao. Waray bisan ano nga rason nga makakapagaan han pagpatay hin tao. Labi na kung ini nga tao usap pala nga baby nga ada hiton sulod hiton tiyan han iya nanay. Tinatawagan ko ang mga kaganak, katigurangan ug mga health workers. Sagluni ug tutui iton iyo mga anak nga diri magbuhat hin abortion. Diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan, an kalikasan, o an environment. Naabat na kita nga tanan itong resulta. Hadton kawaray naton pagdibali an kalibungan. Iton aton kaguguban, an kakahuyan, nati kanipis, nadadarot na. Asya ini iton rason kung kay ano nga usala kagag-i nga uuran nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni ang bungto linalapwas. Iton waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan asya ansyahan nga kausa hini nga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagin pag pinanmilay, hini nga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon, han aton iba nga mga kabugtuan, kung naabot na ang babaha. Kay kung ano an aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay kinabuhi pahani iton bayan. Nagbabalik po ang Kabataan Express. Yes. So, as we go along with our topics, ikaw, Tar, ano ba yung nagpapangiti sa'yo behind of napakaraming mga gawain, mga challenges na ating kinakaharap? Sa totoo lang, lagi kong iniisip, talaga ang buhay ay maganda. Life is beautiful. At saka maraming surprises. At ang mga surprises na yon ay nandyan lagi si Lord. No? Amen. Dala yon ni Lord. Siya ang nagbibigay nun ng mga surprises na yon. Sa mga tao, sa mga experiences, no? Sa nature. Kasi I love nature. No? Kaya sabi ko nga, ang buhay talaga ay napakaganda. Kaya iyon lang ang nagpapangiti sa akin, no? Sa family, kasi natutuwa ako sa family ko, no? At saka kung saan ako ngayon, yung kongregasyon ng Sisters of Jesus Good Shepherd or Pastorelle, no? Kung saan ako miyembro,
ay nakikita ko yung yung yaman. Dahil nga sa kahit iba-iba kami, iba-ibang pinanggalingan namin, pero we have the same and one spirituality, which is living Jesus, Master Shepherd, way, truth, and life, and giving it to others. No? To live and to share Jesus, Good Shepherd, way, truth, and life to the world. Yun ang Amen. O ganun talaga na if we feel na bombarded na tayo, exhausted na tayo sa mga nangyayari, na we go to a place na wherein makakapag-relax tayo. Kasi we need to unwind also na mag-distress tayo. Kasi di naman pwede na stress lang ang papasok sa atin. Dapat we have to distress also. Kasi papayagan natin yung stress ang pumasok lang sa atin. Like mabubombarded tayo na di natin alam kung ano yung gagawin natin. Mapupuno tayo sa buhay. And the best thing that we can do, first thing is to pray. Pray first. Kasi if we will not ask guidance from above, then definitely di natin alam kung ano yung saan tayo magsisimula, ano yung gagawin natin, saan tayo papasok. So we have to pray first to ask guidance from above. Kasi alam naman natin na siya talaga yung makakapagsabi, makakatulong sa atin. And next is para sa akin na I would like to share is the next na i-prepare natin is yung personal saint natin. Kaya I agreed with the different priests na nagsasabi na we have to have our saint, our personal saint. Na wherein sila yung makakatulong sa atin, sila yung gagabay sa atin. Na kasi 'di ba mas mapapabilis yung dasal natin if we have our personal saint. So huwag tayong magpaka-stress sa buhay na I know this October we're not only celebrating the Holy Month of Rosary, we're also celebrating the World Mental Health Awareness Month. So let us help each other to end the stigma and discrimination for us to build a better and safe place. Magkaisa tayo. Let's be one and think positive lang and then pray. And based on what we share, iisa lang yung pinanggagalingan natin. It's about prayer. So I want to connect our shares to what we are celebrating this month, the month of Rosary. Yung pagrorosaryo talaga is one of the isang bagay na nakakatulong sa atin. Na dapat hindi lang tayo nagdadasal ngayong October, it's because month of Rosary. Dapat every day before we do our task, dapat nagdadasal tayo. So kayo ba nakaka-attend ba kayo ng Dawn Rosary, Aurora? Opo, always. Every day? Opo. What time? Gumigising po kami lang. To be honest, Gumigising sila ng 3. To be honest, as much I love to, yung alarm ko talaga is 3:50 or 3:30, 3:40, 3:50. Hindi talaga ako nagigising. As in, nagigising ako 4:30 na or 5 na as in talaga na kung gaano ko talaga kagusto maka-attend ng Aurora, hindi talaga ako. Kaya ngayon na naka-rest na ako na sinabi ko sa sarili ko na dapat the next week until dapat maka-attend ako ng Aurora. Meron bang Aurora sa ngayon? May, sa Kalabong? Oo, every day, every 4 a.m. may Aurora kami doon. Nililibot namin yung barangay. Nakakahiya lang na hindi pa ako nakapag-attend. Pero I make sure naman na I always pray. Kasi I believe naman na we have to pray first before we do task. Kasi di tayo magdadasal, yung isang bagay na gagawin natin hindi siya maging successful. And we have to ask guidance from above para mas matulungan tayo, mapadali yung gagawin. Ano ba yung experience nyo sa Aurora?
Ikaw, Kuya experience sa Eric. pag-atin Aurora kada magano na well, mapiraw nga ni pero yung bubuhat ko in para kanod para ako kalugarin. Tapos di ba barulot at pag pray ita ako direct ako kalugarin para iba sinasabab ko mga kag-anak may intention is it tagsa. Tapos isa sa mga dahilan na sumatid ako ngayon simula sa pagkabata nanay ko talaga hilig na sinasama niya na ako. Gusto ko ipagpatuloy kung ano yung sinimulan ng nanay ko. Dahil yun ang isa sa dahilan kung bakit ako ay nabubuhay. Ako kasi, malit pa lang ako, sakitin na ako. Kaya, madalas ako sasabi ni nanay sa Aurora tuwing 4 a.m. Ikaw, Jay? Ako naman, yung pagising umaga is matindi talagang challenge para sa akin. Kasi nga 3:30 or 4, lalo na if may exam kayo tapos magpupuyat ka pa, talagang napaka-challenge. Pero what I learned para sa Aurora, sa month of Holy Rosary is, yung isa lang pong message sa atin ni Mama Mary is to pray. Pray and sacrifice. Yung pagising ng umaga, isang sakripisyo na siya. Mas maganda kapag nagpipray tayo, parang may sinasacrifice tayo. We sacrifice because we want to pray not just ourselves, but pray for others. Kasi, yes, sa lahat ng mga apparition ni Mama Mary, isa lang yung message niya, pray and sacrifice. Yes. Gusto niya yung mga tao mapalapit sa Kanya upang tayo mapalapit sa Kanyang anak na si Jesus. Kaya grateful ako na meron akong opportunity nito kasi hindi lang ako nagiging aware sa kung anong nangyayari sa mundong ito, nagiging busy tayo, but we have the time to connect to God. Mas mamul pa tayo at mas mapalapit pa tayo sa Kanya. Yan lang po. Ikaw, Kuya. Wala na ako sasagot. So actually kasi para-paras po kami ng mga na-experience nga. Pagigising talaga sa umaga is napaka-huri, napakahirap. Pero thankful ako sa kasama ko sa kwarto kasi ginigising kami ganun. Ang post taga-katok din namin sa kwarto. Si Jan, siya yung taga-gising din sa amin. So thankful ako. Actually yung experience ko sa Aurora, actually this is my first time na maging dedicated talaga ang rosary kasi sabi ko pa nga po kanina is napaka-futile talaga na kinabuhi and Pasko Manila. And then kahit I know how to pray, I know Jesus Christ, but I really don't know what is the essence of prayer. So until now nabaruan ko nga, prayer talaga is the best medicine po talaga natin. Beside po aton mga pag-distress ba konta, aton mga problema is Jesus Christ talaga pinaka-importante. So si Paman Randy is an essence talaga natin Holy Rosary is to sacrifice. And then we must need to reconnect to Jesus Christ. And then syempre kailangan talaga natin is ating dedication is 100% talaga ada. So thankful nga pesan po talaga kami kinukuha pagmamatit agap. Pero na-challenge kami nga kung hanggang diin tubtub ang pagtuo kan Jesus Christ. So asya lapit atin. Amen. Thank you. Ikaw, Kuya Lester, what is your experience itong Aurora? So yan tikanghan nahingan niya ako borongan. Yan na ako diri maka-attend Aurora because asya diri ako taga day. Pero itakon kasi study habit is from 3 a.m. to 5 a.m. So pag nabati na ako nga nalabay na Aurora, nadida na ako nagtitikang pag Rosaryo. Pero everyday talaga ito before ako mag-study, before ako magtikang tapon adlaw, nagpe-pray ako, nagme-meditate and nagro-rosary. Kasi it's one of my secret on how I face my problems. As kumbaga as hit akon panlaban, hit akon mga problema. Kasi and I always ask the motherly guidance of Mama Mary, her prayers, her intercession. Kasi Mama Mary is my great prayer warrior. Kumbaga hiya it akon permi kaupo dit akon mga pag-ampo. So so far bisan di na nakaka-attend din na hit Aurora, pero
pero nagro-rosaryo lagi hap ako. Pero nagro-rosaryo kasi di rin man ako makakuan, danay gabi, danay aga. Pero still, nag-pray ako with rosary kasi kasi siring ko pa sister ay mo last ko nga pag-guest din nga. I was just in my 4th grade when I learned how to pray the rosary. Yes, I remember. Because of my grandma. So dedicate ko at akong intentions and prayers added akong mga intentions and prayers for my family, friends, for the world, for the marginalized people, ang tanan. So So, thank you Kuya Lester. Of course, totoo naman talaga, Ter, na di natin may pagkakaila sa lahat na definitely 4 a.m. is a burden to us. Na di talaga natin syempre, iba yung oras sa gabi, iba yung oras sa araw, sa umaga, daytime. Na that time, mas ano ka talaga matulog, why? Sa lamig. Na mas ano ka talaga mas mainganyo ka talaga matulog. Yung kalaban mo doon is sipag. Kasi kung sipag at antok ang magkakalaban. Kasi if mananaig ang antok, matutulog ka talaga. Yun yung nananaig sa akin as of the moment. Pero sabi pa nga, it doesn't mean na today, this month is month of the Holy Rosary. Hindi lang dapat tayo ngayon nagdadasal. Nasasabihin, we have to pray the Rosary. It's because this month is the month of Rosary. It should not be like that. What perception we should have is, we should pray every day, even though it's not the month of Rosary. Kasi, definitely, prayer is one of our shield and our power. Kasi yung dasal makapangyarihan sa lahat, na if di ka magdadasal, possible ikaw yung talo ka, madadala ka ng mga bad spirit. Kaya we have always to pray na actually gamit siya rin yung pinaka unang lakas ko as a public servant. Kasi being a public servant, there's a lot of temptations. You will encounter discrimination, sisiraan ka. But if you will pray, mas papalawakin mo pa yung pag-isip mo, then definitely we will not be affected. So we have to pray and to pray and to pray harder. Prayer is the best thing to do. So this month of October, we're not only celebrating the World Mental Health Awareness, but of course we're also celebrating the month of Rosary. And we would like everyone to encourage, especially those kabataan, na to pray. Kaya itong pag-ampo, usahay nga butang nga makakabulig ha aton, usahay nga butang nga makakatalwa sa aton. Kasi, kung diri kita mag-ampo, ito ating kinabuhi, masisir kong waray silbi. Kaya waray silbi, kay diri ka nakilala itong Diyos, or let's say nakilala ka itong Diyos, pero diri ka maaram kung ano it kahulugan. Saring pangani kuya, the essence of prayer. Kaya like nakilala ka lahaiya, diri ka nagaampo. Unlike if you will pray, definitely you will know the essence of why we are praying. Why we are praying to the Lord. And if we feel doubted, or if we feel unfaithful, if we feel na bombarded kita, just disconnect for us to reconnect. Kaya if we will not disconnect, then definitely we will not have the chance to reconnect again. Mabutlaw itong kinabuhi, damo itong ayat itong kinabuhi, damo itong problema nga aton kakaharapon. Pero kung updan natin yung pag-ampo, definitely itan aton kinabuhi mapapalanggo. It's because of the help of prayers. So that is why we have to disconnect for us to reconnect. Kasi we will not be able to reconnect if di muna natin i-disconnect. What do we have to disconnect?
what we have to disconnect is the things na nakakapagpahirap sa atin. Yung mga bagay na gives us burden, yung mga bagay na hindi na natin kailangan. You have to disconnect and then pray for us to reconnect with the Lord. Amen. Kaya I know and I am thankful to our Oiko sisters na they are one of our prayer warriors. Prayer warriors na grabe yung prayers nila. Talaga. Na masasabi ko talaga silang mga Oiko sisters, yung dasal talaga nila is very powerful. I'm not saying naman na yung mga dasal natin is not powerful. Our prayers is powerful. It's just that siguro mas talaga yung pag-ampo nila. At saka malaking community sila eh. Yes. Pero gusto ko rin siguro, allow me to greet all or every community here in our diocese. Yung nga, Oikos community and other religious communities, at saka yung mga parishes, at saka chapel na nagkakaroon ng Aurora. Doon po pala sa hindi alam kung ano yung Aurora, ayun po yung Dawn Rosary. Morning Rosary. Morning Rosary or Dawn Rosary. Dito ko lang din po yun narinig sa yan talaga yung dito sa Borongan. Aurora. Dawn Rosary. Or Dawn Rosary talaga kami sa amin sa Romblon. Kaya napakagandang tradisyon ng simbahan natin na talagang pinapractice dito sa Diocese ng Borongan. Sabi ko nga sa inyo kanina, mula October 1, 2, 3, and 4, with Sister Milen nung una, at saka ako na lang din nung huli na, naglalakad na ako ng 3:30 or 3:40 papuntang Cathedral. And then, nag-upo ako. And then, nung 5, dito with the seminarians, kasi pag weekends, merong Dawn Rosary ang seminary dito, yung major seminary. Kaya congratulations. Kanina nakausap ko rin si Father, nakachat ko si Father Jason at saka si Father Eman. Father Jason ng Maslog at saka Father Eman ng Concepcion na meron silang si Father Jason, ang ginagawa daw nila ay meron silang Dawn Rosary, sumasama yung mga bata, pero sinasama din ng mga bata at mga kabataan doon sa house to house. Yes. Nagdadasal sila sa house to. Meron mga photos, kaso lang hindi ko na na-upload, pero we are acknowledging your beautiful yung ginagawa po ninyo, Father Jason. Congratulations. At saka sa lahat ng mga kabataan sa Maslog, no? Saint Isidore Parish, no? Saint Isidore Parish Youth Ministry. Congratulations. And also sa Concepcion, Our Lady of Immaculate Concepcion, no? Sa Concepcion. Father Eman, congratulations po sa inyo. Ang ganda pa naman ang photos nila, kaso lang hindi ko na-upload na. Pero continue po sa young people there at saka sa lahat, of course here in our cathedral, sa Kanabong din. Sa Kanabong Ter, every afternoon, every 6 p.m. Yung mga youth namin, may mga bahay silang pinupuntahan para mag-grocery. Yun din yung ginagawa namin previously. Then madaling araw, 4 a.m., may Aurora kami. Yung mga bata kasama yung mga matatanda. Alam ko rin sa Sulat at sa marami pang mga parokyan. The entire Diocese of Borongan are having that Aurora. Yes. Maganda kasi very powerful, as you've said, ang Rosary. Talaga. Kaya sa Catechism talaga, yung pinakauna talaga na dapat natin itunuturo is prayer. On how to pray. Kasi yun yung pinakasandata natin, yung magagamit natin sa pang-araw-araw natin. Siguro, bigyan natin sila ng pagkakataon na to say something, especially for message nila para sa kapwa-kabataan. To encourage the youth. Lalo na nga yung mga time na makuri, no? Examination week. At the same time, marami kayong mga responsibilities sa community. At ano kaya ang mga message? Ano yung mensahe or encouragement sa mga bata na nakikinig ngayon to encourage them magpadayon lang sa buhay or anything you want to say to our fellow youths? So, ko na lang. So,
So takan namin site akan mga kasi ko mga kabataan. Actually ko nakasak 27 years old po. So ita lang masisiring po akan kasi kabataan na no matter what ano tim ginaagian, ano man pagsubok po, may man yung ginhimo nga di maupay or maupay man. Always remember na Jesus Christ adalat hiya never can i-judge. Hahangkupon ka pa niya, pupuligan ka pa niya nga bumakdaw ngay makabawi otro. Kada si pa man ni Sir Anton po, right? Kuya Anton. Ay, Kuya Anton. Sir Kuya Anton nga, sometimes we must need to disconnect for us to reconnect. There's always a second chance. Mas marami pang chances ang willing ibigay sa Lord para sa atin. And then always remember na yung prayer is one of our way to communicate Jesus Christ. So, we must need to know how to pray properly. Kasi hindi tayo pwede basta magdasal. Kaya alam natin yung proper steps, proper way paano magdasal. For us to reconnect to God, to communicate God. So, asyalit akin may advice, padayon, pag-ampo, ngayon tuod kita, hit aton kalugari at the same time kan Jesus Christ po. Amen. So, ikaw po. So, the message that I want to give to the youth there watching is live up the essence of prayer. So, yung isang challenge na sa amin ngayon sa mga kabataan is nahihiya tayo kasi marami tayong kasalanan na commit. Feeling natin malayo si Lord sa atin. But one thing I learned from Mita, nga tumatak talaga sa akin na is mas magiging masaya pa si Lord kasi despite din paging makasalanan, naging mapagpakumbaba ka sa Kanya. At yun tumatak sa akin. Kaya kahit I commit sin every day, kahit despite of those sins, I live up the essence of prayer. Kasi when we pray, we recognize God, God's power. Then when we pray, we're able to be guided, especially if we are bombarded. Since prayer is a spiritual act, so it's a way for us to really make our mental healthy. Kasi we are trying to reconnect from the physical, from being busy. We are trying to reconnect to beyond this world, beyond what the world could offer. Kaya my message is live up the essence of prayer. Worship God through prayer. Surrender everything when everything feels like collapsing. Amen. Ikaw, Kuya. Sa mga kabataan na katulad ko na nawawala ng pag-asa, gusto ko lang sabihin sa inyo na nandyan si Lord, huwag tayong sumuko. Lalo na ngayon sa mga kabataan na marami nga yung kaso na nagsusuicide dahil nagpapadala sila sa mga problema. Isa sa gusto kong sabihin na katulad nyo, may time na umiiyak ako na palihim. Pero unang-unang ginagawa ko, umiiyak tapos nanalangin ako kay Lord na itong lahat na dalang-dala ko nga problema, ikaw lang yung magdala. Si Lord ang the greatest our provider and our greatest comfort. Ikaw naman, Kuya Lester. So my advice to those young people who are watching right now is that always ask the motherly guidance, prayer, and intercession of Mama Mary. And surrender everything to God, all your worries, burdens, and fears. Nga tanan ng mga problema, i-surrender nga to kan Lord. Nga ayaw kung nawawarayan ka man pag-asa iti mo kinabuhi, nawawarayan ka rason para bumangon, nawawarayan ka rason para umato kada adlaw nga kinabuhi. Always remember that God is always there. God is always guiding you. God will never forsake you. So always remember that God is always there, guiding us. Always ask the guidance of the Holy Spirit. Kasi para hingadto kita kaupayan hitaton kinabuhi. Kasi kung it Ginoo it nangunguna hitaton kinabuhi. Pero makuri magsunod
kung ano it ginsusugahat it Ginoo, pero kung magsusunod kita, definitely we will have a good life. Magkakameda kita maupay nga kinabuhi kaupon it Ginoo hit aton kada adlaw nga panginabuhi. Amen. After yung masasabi ko lang, what I can say to encourage the youth is a quotation from Padre Pio. Pray, hope, and don't worry. Pag-ampo, paglaom ngan ayaw ka baraka. Kay I'm pretty sure ito naton mga pag-ampo in mahina na yun basta hulo sa aton kasing-kasing. Amen. Alright, so again, we are here again to our program Kabataan Express, and di ako otro Kuya Anton. Together with me is Lester, Yeah, Francis. Randy. And Sister Neng. And gid na mo nga salamat ini pamati ini nga programa ang Kabataan Express, and we hope na with the little we have shared hinaut-unta nga may niyo makuha ang lesson on wherein you will be encouraged para mas magpadayon na kinabuhi and mas maging involved ha aton tagsa-tagsa nga parokya. Basta hinumdumila naton nga iton pag-ampo asa iton makakasyahan nga makakabulig ha aton. Sanglit ayaw kita kabaraka, ayaw kita kawarayin paglaom, basta padayon lah iton pag-ampo. And once again, amoy ni an programa nga Kabataan Express. So let us glorify the Lord. Yes. For everything that has been. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Jesus, the Good Shepherd, is with us. We belong to Him. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Ayan, so damo nga salamat. With the truth that truly sets us free. With the light that leads the blind to see. Voice of the word, voice for the good, voice of the hope, voice of the voice of the word, TV. VWTV, ang telebisyon nga may misyon. Voice of the